Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang Great Depression. Pag-unawa sa pinakamalubhang krisis pang-ekonomiya, ng 1929 hanggang 1939. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, iilang pangyayari ang humubog sa takbo ng ekonomiya at lipunan ng daigdig, ng tulad ng Great Depression. Itinuturing ito na pinakamapait, pinakamalawak, at pinakamahabang krisis pang-ekonomiya, noong ika-20 siglo. Mula sa pagbagsak ng stock market, hanggang sa pagkawasak ng mga pangarap ng milyon-milyong tao, ang Great Depression ay hindi lamang isang kabanata sa mga aklat. Isa itong babala tungkol sa kahinaan ng global na sistemang pampinansyal, at ang halaga ng pagiging handa. Ano ang Great Depression? Ang Great Depression ay isang malawakang paghina ng ekonomiya, na sumira sa mga bansa sa buong mundo, mula 1929 hanggang 1939. Hindi tulad ng karaniwang recession, ang krisis na ito ay nagdulot ng matinding kawalan ng trabaho, kung saan may 25% unemployment rate sa Estados Unidos noong 1933. Pagkawasak ng kita ng kalakalan, kung saan ang global trade ay bumagsak ng 60%, at ang GDP ng United States ay bumaba ng 30%. Pagkalugi ng mga bangko at negosyo, kung saan higit sa 9,000 bangko sa United States ang nagsara, winawasak ang ipon ng milyon-milyon. At ang matinding kahirapan at gutom, kung saan may mga pila sa sopas sa mga lungsod, at migrasyon ng mga magsasaka. Ang krisis ay hindi lamang limitado sa Estados Unidos, bagamat doon ito nagsimula. Naapektuhan rin ang Germany, United Kingdom, Japan, at maging ang mga kolonya sa Asia at Latin America, na nagpakita ng interconnectedness ng pandaigdigang ekonomiya. Kailan naganap ang Great Depression? 1929. Simula ng pagbagsak. Ang krisis ay formal na nagsimula sa Black Tuesday, ika-29 ng Oktubre taong 1929, nang magkaroon ng matinding pagbaba ng halaga ng mga stocks sa New York Exchange. Nawala ang 30 bilyong dolyar, o halagang katumbas ng 500 bilyong dolyar ngayon, sa loob lamang ng ilang araw. 1930 hanggang 1933. Pagkalat ng kahirapan. 1930. Pagpasya ng United States na magtaas ng taripa sa imported na produkto, o ang Smoot-Hawley Tariff Act, na nagpalala sa kalakalan sa mundo. 1931. Pagbagsak ng mga bangko sa Europa, partikular sa Austria at Germany. 1933. Dust Bowl sa United States, o ang kombinasyon ng tagtuyot, at maling paraan ng pagsasaka, na nagpalubha sa krisis sa agrikultura. 1934 hanggang 1939. Mabagal na pagbangon. Ang mga polisiya tulad ng New Deal ni Pangulong Franklin D. Roosevelt, at paggamit ng Keynesian economics, ay nakatulong sa unti-unting paggaling. Gayunpaman, ang ilang bansa ay hindi ganap na nakabawi, hanggang sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit mahalaga ang Great Depression, sa kasaysayan ng mundo? Pagbabago sa ekonomiya at patakaran. Paggising sa kahinaan at laissez-faire. Bumagsak ang paniniwala sa free market, na walang regulasyon. Itinaguyod ang mas malakas na papel ng pamahalaan sa ekonomiya. Paglitaw ng social safety nets. Mga programs tulad ng Social Security sa United States, at unemployment benefits sa Europa, ay nagsimula bilang proteksyon laban sa matinding kahirapan. Epekto sa politika at lipunan. Pag-usbong ng totalitarianismo. Ang kawalan ng pag-asa sa Germany at Italy, ay nagbigay daan sa pagtaas ng mga diktador tulad ni Hitler at Mussolini. Pagkilos ng manggagawa at karapatang pantao. Ang krisis ay nagpasidhi ng mga kilusan para sa karapatan ng mga manggagawa, at patas na sahod. Mga aral para sa modernong panahon. Globalisasyon at interdependensya. Ipinakita ng Great Depression, na ang problema ng isang bansa, ay maaaring maging problema ng lahat. Halaga ng financial regulation.
Ang pagkakatatag ng Securities and Exchange Commission at Federal Deposit Insurance Corporation sa United States, ay naging modelo para maiwasan ang muling pagkatunaw ng mga bangko. Pundasyon ng modernong economics. Ang krisis ang nagpasigla sa mga teorya ni John Maynard Keynes, na nagsulong ng paggasta ng pamahalaan para pasiglahin ang ekonomiya. Isang prinsipyong ginagamit hanggang ngayon, sa mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic. Mga dahilan ng Great Depression. Ang pagkawasak ng ekonomiya. Ang Great Depression, na nagpasimula noong 1929, ay isa sa pinakamalalang krisis pang-ekonomiya sa kasaysayan ng mundo. Upang lubos na maunawaan ang lalim ng krisis na ito, mahalagang suriin ang mga pangunahing sanhi, na nagtulak sa mundo, sa isang panahon ng matinding kahirapan, at kawalan ng katiyakan. Pagbagsak ng stock market. Ang pagbagsak ng stock market noong Oktubre taong 1929, na kilala bilang Black Tuesday, ay madalas na itinuturing na pangunahing sanhi ng Great Depression. Bago ang pagbagsak, nagkaroon ng panahon ng labis na espekulasyon sa stock market, kung saan ang mga presyo ng stock ay tumaas ng mabilis, nang hindi sumasalamin sa tunay na halaga ng mga kumpanya. Nang magsimulang bumaba ang mga presyo, nagdulot ito ng panic selling, na nagpabagsak sa merkado, at nagpawi ng bilyon-bilyong dolyar na halaga. Sobrang produksyon sa industriya at agrikultura. Sa mga taon bago ang Great Depression, nagkaroon ng sobrang produksyon sa parehong industriya at agrikultura. Ang mga pabrika ay gumagawa ng mas maraming produkto, kaysa kayang bilhin ng mga mamimili, at ang mga magsasaka, ay nag-ani ng mas maraming pananim, kaysa kayang ikonsumo o ibenta. Ito ay humantong sa pagbagsak ng mga presyo, at pagkalugi ng mga negosyo at magsasaka. Kakulangan sa kita ng mga mamamayan. Ang hindi pantay na pamamahagi ng kita, ay isa pang mahalagang sanhi ng Great Depression. Sa mga taon bago ang krisis, ang mayayamang porsyento ng populasyon, ay nakakuha ng malaking bahagi ng kita, habang ang karamihan sa mga mamamayan, ay may limitadong kakayahan na bumili ng mga produkto at serbisyo. Dahil dito, hindi nakayanan ng mga mamimili ang labis na produksyon ng mga industriya, na nagpalala sa krisis. Pagtaas ng utang, at kakulangan ng pondo sa mga bangko. Ang pagtaas ng utang, ay isa pang salik na nag-ambag sa Great Depression. Sa mga taon bago ang krisis, maraming tao ang umutang, upang bumili ng mga produkto, stocks, at real estates. Nang bumagsak ang ekonomiya, hindi nakayanan ng mga tao ang kanilang mga utang, na nagdulot ng pagkalugi ng mga bangko, at pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Pag-urong ng kalakalan sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pag-urong ng kalakalan sa pandaigdigang ekonomiya, ay nagpalala sa Great Depression. Ang mga bansa ay nagpatupad ng mga taripa, at iba pang mga hadlang sa kalakalan, upang protektahan ang kanilang mga lokal na industriya, ngunit ito ay humantong sa pagbaba ng kalakalan, sa pagitan ng mga bansa, at nagpalala sa krisis pang-ekonomiya. Mga epekto ng Great Depression. Ang malawakang pagbabago sa mundo. Ang Great Depression, na naganap mula 1929 hanggang 1939, ay nagdulot ng malalim na epekto sa ekonomiya, lipunan, at politika sa buong mundo. Ang krisis na ito, ay hindi lamang nagdulot ng matinding kahirapan at pagkawala ng trabaho, kundi pati na rin nagpabago sa mga patakaran ng pamahalaan, at nag-ambag sa pag-usbong ng mga lider na autoritarian. Pagtaas ng kawalan ng trabaho. Isa sa mga pinakagarapal na epekto ng Great Depression, ay ang pagtaas ng kawalan ng trabaho. Sa Estados Unidos, umabot sa 25% ang unemployment rate noong 1933. Milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho, at nahirapang humanap ng bagong mapagkakakitaan. Ang kawalan ng trabaho, ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga pamilya at komunidad. Pagbagsak ng mga negosyo at industriya. Ang Great Depression, ay nagdulot ng pagbagsak ng maraming negosyo at industriya. Dahil sa pagbaba ng demand, at kakulangan ng pondo, maraming kumpanya ang napilitang magsara, o magbawas ng operasyon. Ang pagbagsak ng mga negosyo, ay nagdulot ng karagdagang pagkawala ng trabaho, at nagpalala sa krisis pang-ekonomiya. Pagkakaroon ng matinding kahirapan at kagutuman. Ang Great Depression ay nagdulot ng matinding kahirapan at kagutuman, sa maraming bahagi ng mundo.
Maraming pamilya ang nawalan ng kanilang mga tahanan, at napilitang mamuhay sa mga lansangan. Ang soup kitchen at charity organization, ay naging pangunahing mapagkukunan ng pagkain para sa mga nagugutom. Ang kahirapan at kagutuman ay nagdulot ng malawakang pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Pagbabago sa mga patakarang pampulitika, at pang-ekonomiya. Ang Great Depression, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga patakarang pampulitika at pang-ekonomiya. Sa Estados Unidos, ipinatupad ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang New Deal, isang serye ng mga programa at reforma, na naglalayong buhayin ang ekonomiya, at tulungan ang mga nangangailangan. Kabilang sa mga ito ang paglikha ng mga bagong ahensya ng gobyerno, pagpapalawak ng social welfare programs, at regulasyon ng sistema ng pananalapi. Pag-usbong ng mga leader authoritarian. Ang Great Depression ay nag-ambag sa pag-usbong ng mga leader authoritarian sa ilang bansa. Sa Alemanya, sinamantala ni Adolf Hitler ang krisis pang-ekonomiya at kawalang kasiyahan ng publiko, upang makakuha ng kapangyarihan. Sa Italia, itinatag ni Benito Mussolini ang isang pasistang diktadura. Ang mga lider na authoritarian ay nangako ng katatagan at kasaganaan, ngunit nagdulot din ng digmaan, at paglabag sa karapatang pantao. Mga tugon ng mga bansa sa Great Depression. Pagkakaiba-iba ng mga estratehiya, sa pagharap sa krisis. Ang Great Depression, ay nagdulot ng iba't ibang tugon mula sa iba't ibang bansa, depende sa kanilang mga partikular na kalagayan at ideolohiyang pampulitika. Mula sa reforma ng New Deal sa Estados Unidos, hanggang sa pag-usbong ng autoritarianismo sa Alemanya, ang mga tugon sa krisis, ay nagpakita ng malawak na pagkakaiba-iba sa mga estratehiya at resulta. Estados Unidos. Sa Estados Unidos, ang tugon sa Great Depression ay pinangunahan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt, sa pamamagitan ng New Deal. Ang New Deal ay isang serye ng mga programa at reforma, na naglalayong buhayin ang ekonomiya, tulungan ang mga nangangailangan, at pigilan ang mga hinaharap na krisis. Kabilang sa mga pangunahing programa ng New Deal, ang Public Works Administration, at Civilian Conservation Corps. Nagbigay ng trabaho sa milyon-milyong Amerikano, sa pamamagitan ng mga proyekto sa infrastruktura at konserbasyon. Social Security Act. Nagtatag ng sistema ng Social Security para sa mga matatanda, may mga kapansanan, at mga naulila. Securities and Exchange Commission. Nagregulasyon sa stock market, upang maiwasan ang mga haka-haka at pandaraya. Germany. Pagtaas ng impluwensya ni Hitler. Sa Alemanya, ang Great Depression ay nagdulot ng matinding kahirapan at kawalang kasiyahan sa publiko, na sinamantala ni Adolf Hitler, at ng kanyang Nazi Party. Nangako si Hitler ng katatagan, kasaganaan, at pagbabalik ng karangalan ng Alemanya. Sa pamamagitan ng propaganda, pananakot, at pagmanipula sa politika, nakakuha si Hitler ng kapangyarihan, at nagtatag ng isang totalitaryong rehimen. Ang kanyang mga patakaran, ay nakatuon sa muling pagtatayo ng militar ng Alemanya, at pagpapalawak ng teritoryo, na nagdulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Great Britain at France. Pagpapatupad ng mga reformang pang-ekonomiya. Sa Great Britain at France, ang tugon sa Great Depression ay mas katamtaman, kumpara sa Estados Unidos at Alemanya. Ang mga pamahalaan ng Great Britain at France, ay nagpatupad ng mga reformang pang-ekonomiya, na naglalayong patatagin ang kanilang mga ekonomiya, at tulungan ang mga nangangailangan. Kabilang sa mga ito, ang pagpapalawak ng unemployment benefits. Nagbigay ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng trabaho. Pagkontrol sa kalakalan. Nagpataw ng mga taripa at kota, upang protektahan ang lokal na industriya. Pagtataguyod ng mga kolonya. Sinikap na palakasin ang kalakalan, sa loob ng kanilang mga imperyo. Pilipinas. Pagsusumikap na palakasin, ang lokal na ekonomiya. Sa Pilipinas, na nooy isang kolonya ng Estados Unidos, ang tugon sa Great Depression, ay nakatuon sa pagsusumikap na palakasin ang lokal na ekonomiya. Kabilang dito, ang pagpapalawak ng produksyon ng agrikultura. Nagbigay ng suporta sa mga magsasaka, upang madagdagan ang ani. Pagpapalakas ng industriya. Naghikayat ng mga lokal na negosyo, upang lumago at lumikha ng trabaho. Pagpapabuti ng infrastruktura. Nagtayo ng mga kalsada, tulay, at iba pang proyekto, upang mapadali ang kalakalan at transportasyon.
Mga aral mula sa Great Depression. Gabay sa pagharap sa modernong krisis. Ang Great Depression noong 1930s ay nananatiling isa sa pinakamadilim at pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng ekonomiya. Sa kabila ng matinding paghihirap, nag-iwan ito ng mga aral na maaaring magsilbing gabay sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Mula sa pandemya hanggang sa global na krisis pampinansyal. Narito ang 3 pangunahing aral na maaari nating matutunan. Kahalagahan ng maayos na pamamahala ng ekonomiya. Ang pagbagsak ng stock market noong 1929, at sunod-sunod na pagkabangkarote ng mga bangko, ay nagturo sa mundo, na ang laissez-faire, o labis na pag-asa sa pamilihan, ay maaaring magdulot ng kalamidad. Naging malinaw, na kailangan ng aktibong papel ng pamahalaan sa pagprotekta sa ekonomiya. Halimbawa, ang New Deal ni Pangulong Franklin D. Roosevelt sa Estados Unidos, ay naglunsad ng mga trabaho tulad ng Civilian Conservation Corps at Tennessee Valley Authority, na nagbigay ng trabaho at nagpasigla sa infrastruktura. Aral para sa kasalukuyan. Ang tamang regulasyon, pagpopondo sa mga proyektong pampubliko, at suporta sa mga sektor na naaapektuhan ng krisis ay mahalaga. Dapat maging handa ang mga pamahalaan, na gumamit ng makabagong pulisya, upang maiwasan ang matinding paghina ng ekonomiya. Pagtutulungan ng mga bansa, sa panahon ng krisis. Noong Great Depression, ang proteksyonismo at pagtaas ng taripa, ay nagpalala sa kalakalan, at nagpatagal sa paghina ng ekonomiya. Sa kabaliktaran, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinatag ang Bretton Woods System, upang magtaguyod ng kooperasyong pandaigdig. Aral para sa kasalukuyan. Ang mga hamon tulad ng pandemya, klima, at digmaan, ay nangangailangan ng kolektibong aksyon. Dapat magkaisa ang mga bansa sa pagbabahagi ng mga solusyon, at iwasan ang mga patakarang nagpapalala sa hidwaan o kahirapan. Pagpapahalaga sa katatagan ng mamamayan, at reformang pangkabuhayan. Sa kabila ng 25% unemployment rate sa United States, at matinding gutom sa Europa, ipinakita ng ordinaryong tao ang di matatawarang tibay. Ang krisis ang naging hudyat ng mga reformang panlipunan, tulad ng Social Security Act, at mas malakas na karapatan para sa mga manggagawa. Aral para sa kasalukuyan. Ang pagbuo ng matibay na social safety nets, at pagkilala sa papel ng mga grassroots movements, ay susi sa pagharap sa kawalang katarungan. Dapat bigyang pansin ang mental health at komunidad, lalo na sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang Great Depression, ay hindi lamang isang kabanata sa kasaysayan, isa itong paalala ng tibay ng tao, sa harap ng matinding pagsubok. Sa kabila ng kahirapan, pagkawala ng trabaho, at pagkalugmok ng ekonomiya, nagtagumpay ang marami, sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagtitiyaga, at pag-asa. Ang kasaysayan ay guro, itinuturo nito, na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag sa dulo. Ang pag-unawa sa nakaraan ay gabay, upang maiwasan ang parehong mga pagkakamali, at palakasin ang ating kinabukasan. Paano mo isasabuhay ang mga aral ng Great Depression sa iyong buhay? Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.